stereotypes ng lahat ng mga kababayan natin, especially the majority, clear majority, who are not happy to support someone who could soon be found out as guilty by an international criminal court. Kanya nga. So, paano mo pagmamalaki? Ikaw ay nakatira sa Europe, ikaw ay nakatira sa North America, di ba? Ikaw ay nakatira sa mga bansa na matagal ng modern, tapos sasabihin mo ay sinusuportahan mo yung kwan, yung may crimes against humanity. Imagine mo, Qatar, no? Qatar pa yung pinaka-extreme. Qatar, authoritarian na yan eh. Di ba? Authoritarian na yan. Yan na yung pinakamalapit kay Digong eh. Na bansa. Pero Wala pinakulong silang EJK doon sa Qatar. Grabe naman. Wala, hindi naman makulong nag-EJK. pa rin yung mga DDS. Of course, ayaw natin makulong sila. Kaya dapat naman tulungan ng gobyerno. Pero imagine mo yung gobyerno na yan. Yan yung isa sa pinaka-authoritarian states ngayon, di ba? Dahil sa kanila ay monarchy. Di Yeah, ba? At kahit absolute anong monarchy. rally, kahit anong public gathering, kahit 5 tao lang, bawal. Bawal. No? Kaya nagulat ako. Saudi Arabia, di ba? So, ang ginawa nila sa Saudi Arabia, nag-green shirt lang sila, Sarah Green, and then naglakad-lakad lang sila. But I think in Hong Kong ba ngayon, Kahit parang yun, pati yung delikado green yun, ha? shirt, parang bawal na ba? Or something like that? Kahit yun, delikado yun, ha? Dahil pwedeng tignan ng gobyerno yun sa protest. Bawal talaga ang protest doon. I-release mo ba yung kabuhayan mo? Tapos babalik ka sa Pilipinas, no? Para maging assistant ni Richard Haydarian, no? No, but seriously, Sir Ronald, yun nga eh, like, I hope itong mga ibang kababayan natin, they're also thinking about the welfare of the vast majority of OFWs who may have radically different understanding of what's happening with ICC. At ang dami nagko-comment, we have tens of thousands of new subscribers, purong comments sila sa YouTube is, dati kaming Duterte supporters, or dati we thought this, ngayon, talaga namulat kami, alam namin, mali talagang ginagawa niya, bakit itong mga ibang OFWs, pinapalabas nila na lahat ng OFWs ay pro-Duterte, hindi totoo yan, ito yung loud minority, parang ganun yung mga Katulad sa sinasabi. ako eh. Katulad sa Qatar. 230, 240,000 ang Pilipino ron. Merong 17 na nag-rally. Ibig ba sabihin nun, yung mga OFW sa Qatar ay pro-Duterte? Di ba? That's 230 to 240,000 Filipinos in Qatar alone. Ang liit-liit ng bansa na yun, ha? Ang liit-liit na. Oh. Parang 300,000 lang yata ang population ng locals, di Oh. ba? Yung Puro indigenous. foreigners ang pa doon eh. Ang vast majority ng populasyon niya. Kaya very sensitive sila sa foreigners maggagawa ng political protest. Very sensitive sila dahil minority yung mga Qatari. Minority sila. Outnumber sila, di ba? Mismo yung kanilang military ay mga May foreigners. Turkish, Pakistani, Oo. Mismo yung Jordanians, yeah, kanilang yeah. kaya very sensitive sila ng mga foreigners magkakaroon ng public display of political action. So going back to this again, to the issue of that specific religious group, which in fairness was able to bring together at least a few 100,000, if not a million, nung January. Parang may memo silang recently, tinatag ako, tapos parang sinasabi si Sir Ronald, nabasa ba niya? What do you have to say about that specific group? Na Well, ang mas naghahanda sana sila yung pagdating ni Digong. Kaso, si Digong bigla na lang umuwi nang hindi nakapaghanda itong grupo na ito. Katulad ng sabi ni Panelo. Inamin ni Panelo na dapat naghanda yung mga pro-Duterte forces para pagdating niya may malaki talagang sasalubong at pipigilan yung kanyang arrest. No? At possibly imamarcha sa Malacanang dahil more than a year ago pa sila nagte-threaten ng uprising. More than a year ago pa sila nagsasabi na pababagsakin nila si BBM. At ngayon para sa kanila yung tamang panahon. Kaso nawala yung rallying point nila. Nawala yung kanilang Erap Estrada na naging rallying cry ng EDSA 3. So so, ang it's a hirap threat. Yeah, mag-EDSA 4, exactly. ang hirap mag-EDSA 4 na wala yung kanilang rallying point. No? Ang layo-layo na. At mismo si Sara inamin na hindi na siya kayang pabalikin. 'Di ba? Paano send him home Parang hindi nila naunawaan yung ibig sabihin na hawak ka na ng ICC. Hindi ka na makakabalik niyan. No? Kahit yung abogado nila sinasabi, kaya ko ipanalo ito. No? Hindi to haabot Medyo sa Harry trial. Roque style. Siyempre, dahil naghahanap buhay yung tao 'Di ba? Kailangan niya ng kwan. Tapos, akala mo, napakaganda ng kanyang track record. Isa lang yata yung napanalo niya na former vice Iwan president pa niya yung isa. No, yun lang Kasi yung napanalo nag-conflict niya. of interest pa, yung Parang ang taga sobrang Central kilig African niya Republic. I mean, yeah, I mean, let's be honest. Oo. They're not getting the creme de la creme of international lawyers, to be honest about it.
Yes, yes. Oo. But Kaya, but there are certain things we have to talk about. Sir Ronald, pwede pa rin bang kasuhan ng sedition yung mga pro Duterte supporters who are openly calling for basically chaos and anarchy? Or because they're so clownish, these figures, hindi ko sinasabi si Panelo or Robin Hood yan, ha? Pero dahil ba clownish figures ng mga to, hindi pwede kasuhan ng sedition? Kasi parang yun ang sinabi ni Justice Carpio na parang, to be seditious, you have to be taken seriously to begin with. well, parang kanyan eh. Parang yung anti-sedition law natin na inabrogate na, di ba? Dahil kung hindi ka naman magbe-bear ng arms laban sa gobyerno, no, pwede kang magsalita, pwede kang bumanat, no, in the sharpest terms. Pero ibang usapin na kung ikaw ay hahawak na ng armas para labanan ng gobyerno. Ibang usapin din yung magpo-post ka sa Facebook mo at ikaw ay isang active military. Yan, pwede kang Or kasuhan police. yan, no? Or Oo. police. Yeah, Oo. yeah. Police or military, tapos mag-agitate ka, iba yon. Iba yung civilian na mag-agitate, no? Pero hanggang salita lang siya. Iba yung sundalo na magsasalita. No? So, varying degrees yan eh. Pag sundalo at police, alam ko pwedeng kasuhan yan. Hindi yan usapin ng freedom of speech. Dahil ikaw yung merong, ang military at police, yung may monopoly on the legitimate use of force. Diba? Tapos sasabihin mo na i-agitate mo yung mga kasama mo. Kanyon, alam ko sedition 'yon, no? Alam ko sedition 'yon. So those who So, bear arms and those who could actually pose direct threat. So what do you say yeah. about yung mga police daw na nag-resign? Yung isa lumabas na last year pa pala nag-resign at hindi pa rin Oo nga, napadala ng oo. allowance sa mga anak niya. Pinagalitan pa siya ng asawa niya. Ah. Last year ka pa nag-resign, something like that. Meron bang serious enough numbers of police or yung mga tao na nag-benefit under Duterte who you think could pose threat or should be on a watch list or something? Siyempre, inalagaan din ni Digong yung police dahil yan yung nag-implement ng Tokhang. Ibig sabihin sila yung beneficiary ng Tokhang. No, kaya partly dahil nakinabang sila, partly dahil threatened sila. No, threatened sila na baka kakasuhan sila. Kaya hindi ako magugulat kung may mga pulis na magsisimpatya kay Digong because of those two combination Kasi na blood pact. inalagaan sila, Meron silang no, blood pact. Yeah. oh, Basically part of this. hindi nga usapin ng blood pack eh. Yung usapin ng inalagaan sila pero yung ikalawa na mas compelling baka kasuhan sila eh. No? Baka kasuhan sila dahil dito sa usapin ng Tokhang. Sabi nga ng head ng police, yung secretary ng DILG, anong klase yan? Mismo sila, yung legitimate na pinatay nila na nanlaban ay walang record. Walang forensic evidence. Walang nakasulat. So talagang condemnation 'yan ng ating kapulisan, 'di ba? So baka yung iba diyan, lalo na yung active sa Tokhang, kinakabahan na sila. Kinakabahan na sila. Hindi ako magugulat kung susuportahan nila si Digong. Pero usually sa isang mutiny, hindi naman pulis yan eh. Ang mutiny is military. Military talaga. And so far, professionalized sila. Yes. Speaking of Tapos that, tinaasan ng sahod ng mga sundalo, 200 peso a yeah. day. Tapos nag-loyalty check sila nitong nakaraang mga linggo. So, tingin ko at yung ano nila, yung pension nila hindi na ginalaw, 'di ba? Dati gusto nilang parang contribution based. Oo. So yung chain of command, tingin ko will hold. Tapos yung base nila, yung mga sundalo ay hindi naman susuporta ng isang political project na clearly pro-China. No, yun yung isang elephant in the room eh. Right. They support a Duterte political project knowing na yung mga Duterte ay pro-China? I doubt it. No? Yeah, and that Trump administration is not only standing by the Marcos administration, if anything, they're doubling down on their security and military cooperation. So invested ang US in the Marcos administration, not in any pro-China. So sorry na lang, I don't know kung tutulungan ni Putin, but as far as Trump is concerned, not sure about that. Sir Ronald, speaking of this whole military sedition issues, ito yung nationalistic cry ng ating mga ka-DDS. I am not a Filipino for nothing. I mean, anong ibig sabihin? I am parang double negation. Hindi ko masyado na-gets. I am not a ko pa yung Filipino for sinabi nothing. ni Anong ibig sabihin? Naunawaan ko pa yung sinabi ni Amy, no? Ano ba tayo? Province of The Hague? Baka mas accurate dapat sinabi niya. Ano ba tayo? Province ng Netherlands? Paano The Hague kasi hindi bansa eh. Baka nakalimutan ni Amy.
Hindi, Ha? baka I mean Ganun ba talaga? referring to the 30 Years War nung 17th, 16th century nung independent principalities yung mga Germanic states. Medyo, Pag no? nagbabangga ka sa sand, Naka-blast no? Sa lupa. Medyo hindi ka updated Ah, sa ano history. tayo? Province ng The Hague, no? Ang The Hague kasi province din eh. Parang mahirap ka maging province ng isang province. Pakipaliwanag lang sa kwan mo, sa kababayan mo, no? Mamaya, Baka nakalimutan eh. bay, dagito nga. Anyway, Sir Ronald, mamaya, balikan natin. Speaking of, I mean, I think Amy, I'll talk to her later. But speaking of The Hague, ito yung nakakatuwa. Nung tinanong si, by the way, si Harry is back in The Hague. Sayang hindi ko naabutan. Sabi ni Harry Roque, nanawagan kami sa aming mga kaibigan sa Qatar, good friends of the president, blah, 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 blah. And then ito pa sabi niya, like Qatar, tayo po yung mga biktima ng Western colonization. Digong now is a prisoner of these Westerners. Wait, pa nag-apply siya ng asylum dyan sa mga Dutch na yan? And then tinitira-tira niya as Western colonizer. Mas sabla yan sa akin. Kung kumbaga Wala. kay Ivy Parang ang si nasa sand, lupa, parang si ito Executive Secretary naka-fly sa air. parang si Major Dea, 'di ba? Binanatan yung binanatan yung ICC, no? Doon sa unang harap niya sa ICC, binanatan yung ICC, no? No? Yung magbibigay ng judgment sa kanyang kliyente, binanatan niya, no? Parang si Kwan, baka naman nakaabot na kay Harry na hindi siya makakakuha ng asylum. Kaya galit na siya, no? Kaya Acceptance galit na stage siya. na Kaya siya. kanina sa Kwan, sa Storycon, sabi ko kay Reg at saka kay Ed Lingao, uy, nabalitaan niyo na ba yung Kwan, yung breaking news? Sabi niya, ano? Nakakuha na ng asylum si Harry. Sabi niya, totoo ba yan? Sabi ko, Happy April Fools. Sabi ko, wait lang, anong oras yun kanina Sabi ko, umaga? Happy April Fools. Now, Sir Napagalitan Ronald, ko ng principal. No? Sir Ronald, speaking of Gallery of Rogues, just when we thought, so yung isa namamangka sa lupa, yung isa nagpa-fly in the air, ito ang pinaka-the best sa akin. Si Robin Hood Ah, Padilla, parang ayaw yata umuwi. ah, Kanina may sinabi siya na, kasi I don't understand why is he there. Hindi naman siya pwede sa detention center. I was there, I asked, pwede lang Oy, family, consular affairs at lawyer. yeah, tsaka council. So, Oh. hindi ko maintindihan anong sinasabi nitong bossing natin. Tumagat ako kay Mayor. Saka nung ba kung na kung sasabihin sa kanya, tapos yayakapin ko siya. Hindi kita iiwan ko. Kahit saan makarating. Marcos administration na. Ayan na, ayan na, ayan na. Eh bakit hindi po kita buksan yung kaso sa Pilipinas? Bakit po natin O yan. nandito tayo Oo nga. sa ICC? Dahil meron naman po tayong tumatakbo. Yun. Na zero cases. Zero cases. Sasabihin kayo political. Pero pagdating sa Pa-geopolitical siya. nating magpapo. Wala ka dyan, laos ka dyan. Laos ka dyan sa geopolitics na yan. Wala kang laban dyan. Retire ka na. Hindi ka na daw sasama sa hindi ayaw niya na umuwi. Ang gagawin natin dito? Sinisweldohan to. Ano mga gagawin natin sa Ronald? Recess eh. Ano ka ba? Recess eh. Nagbabakasyon siya. No? Wait. Alam ko hindi ibig sabihin recess. Pwede ka lang magtambay-tambay dyan sa The Hague. Ano ba na pinagkakawa na dyan? Wala. Baka, marami siya nakita magaganda. Baka may marami siya nakita magaganda, di ba? Toxic din. Sir Ronald, Toxic din ang masculinity yan eh. Parang ikaw din yan. Sir, ako 3 days lang lumabas ako, nahiya na ako. Sabi ko, sasabihin ng tao, si Richard ay masyado nag-ano sa Southern Europe. So, umuwi na lang ako. Para hindi na sila magsasabi. Ito, hindi ko Ang tatanong, anong ginagawa mo ron eh? nagkano nga, sir. Wait, did you miss like my 24 hours of live coverage? Literally from my hotel, naglakad ako all the way dun sa parang probinsya na yata yung detention center. Parang nasa gubat na ako bigla. Sabi ko baka kainin pa ako ng bear. Bigla Kaya galit yung mga nakatira sa paligid eh. galit na sila. Actually, bati kami. Lugar nila, tapos ang dami nag-iingay, nakakalat pa. Kaya galit na galit yung mga nandun eh. It's a place na masyadong tahimik, di ba? Masyadong malinis, masyadong orderly. Tapos eto, nagdatingan, no? Parang yung lugar ng daughter ko sa Akmar,
You can walk for miles, wala kang makikitang tao, no? Mga Social ka alien talaga. kasi, no? Social ka talaga, Sir Ronald. Social ka talaga. European ka talaga, Sir Ronald. Ikaw ang totoong Northern Europe pa lang sa'yo. Ako old soul. I'm an old soul eh. Sorry ah. Sorry ah. More like Mr. I'm International. from Renaissance Europe eh, no? You're so Europe naman. You're so Europe. Nakauwi na si First Lady. Previous life ko, baka kung ako eh, Borgia Pope. Salamat. Bago pumunta kung saan tong usapan na to, let's go to the last part of our discussion. Oy, first time ko sinabi last part. Mamaya sasabihin mo, kanina ka pa nagla-last part. Ito talaga. Pag-usapan natin ang opposition. So, yung weekend, mukhang ito na, may rally yata sa Caloocan. Andun si Senator Trillanes, Senator Rizon Tiveros. Mukhang medyo, ano na, Oh, binubuo na. hindi ko nakita si Kwan doon. Si Kiko at saka si Bam. Doon sa rally ni Trillanes. Nandun si Heidi Mendoza, nandun si Hmm. Mark Gamboa, no? Nandun si Risa Ontiveros. Pero yung Andun kandidato ka. Andun ka rin, di ba? ng opposition, wala rin. Wala. But nevertheless, parang at least rhetorically speaking, ang messaging is hindi lang ito Bam and Kiko lang, kasama na rin si Heidi Mendoza. So at least nagiging more big umbrella, hindi naman big tent, Hindi pero masyadong clear yung ibig mo sabihin ng rhetorically speaking. Anong ibig sabihin niya? no, ibig sabihin like hindi, kasi na-interview ko si Ma'am Mendoza and I asked her, why are you part of the slate or something? Sabi niya, well, I'm open to join the slate, but like, I'm waiting for the invitation. At least online or to a certain degree, at least nilalagay na sila in one group. In fact, one thing I saw is BBM supporters will vote for Kiko, Bam, and Heidi Mendoza. Meron mga posters online na nagkakalat ng team. Panakbayan si Heidi. Kakadesisyon na ng akbayan na siya ay kasama doon sa slate. Paano, usually kasi, nag-endorse kami, pinagdidesisyon na niya sa party congress. Yung party congress namin last year. So, ang hirap mag-endorse nang wala yung party congress. Very tedious yung effort eh. So, kailangan namin magkaroon ng national council meeting, kailangan magkaroon ng executive committee meeting, kailangan magkaroon ng ganun, maraming meetings para ma-endorse si Heidi. Pero natapos din naman, na-endorse na siya after 2 weeks of processing. Why would it take that long? Is it because you have to like check their background, their stance? Ganun ba yan? May dialogo? Ganun ba yan? Oo, kailangan tignan mo yung kanya. Dapat konsultahin mo lahat ng sectors, kailangan konsultahin mo lahat ng territories dahil wala yung party congress eh. Usually, di ginagawa namin yan during a party congress. No? 2 days na party congress, so pag-uusapan yan, sino i-endorse. No? Dahil maghahanda ka eh. Hindi ka lang naman mag-endorse eh. Magkakampanya ka, isasama mo sa campaign mo yun eh, sa party list. So, mahabang yan, preparasyon. Eh, nung hindi siya, nag-file lang si Heidi, tapos na yung party congress namin eh. Kaya kailangan ng ganung klaseng tedious process para siya end. O nga pala, yung mga iba diyan na hindi naman na magboboto ng mamamayang liberal, baka wag niyo kalimutan naman yung akbayan, no? Yeah, Si exactly. Yun nga inisip ko eh. si Percy Sendanya. Hindi naman yun mga sampid, no? Hindi yun mga hindi yun mga gigilid-gilid. Mga nasa mainstream yun ng progressive movement, no? So, huwag yung kalimutan. Pero siyempre, gusto rin namin manalo si Laila. Yeah. And you still have that worry na magkaroon ng overlap in terms of constituency. Well, usually naman meron yan dahil nga isa lang ang boto eh. Pero hopefully, na ma-manage naman dahil halimbawa, si Lenny all out kay Laila eh. So, siguro baka tatabo siya sa Bicol. No? Yun yung kwan. Doon siya kukuha ng Pero meron din mga party list ako, Bicol and all, hindi ba? Oo, pero hindi naman yon pink. Ibig sabihin, kung si Lenny ay kakampanya sa Bicol, ay siyempre yung base niya ay enough para ipanalo si Laila. Although nagrereklamo yung mga iba, halimbawa, yung Bunyog, Bicol din yan, Pro Lenny rin yan, no? Yung KNP ni Bam, no? Yung Akbayan, meron din mga Bicol chapters kami. So yung iba nagrereklamo, pero kailangan happy all eh, no? God. So you're napaka-imperfect ng ating party list system. Yeah, you're right. We'll be competing against each other. Cannibalism ba yung term na ginamit natin doon? Oo, parang tawag yan. Parang a race to the bottom. Parang yeah, yun nga eh. Parang
na ito talagang super last. You think with Bato now kind of situation in the air, Aimee absolutely out of the picture. Mukhang she's struggling in the surveys. Sabi nga, namamangka sa lupa. With well, Camille Villar. I think mga Villars, they've made their stance clear. Na they're definitely not with BBM on this issue, and of course we know the ties that bind when it comes to Duterte's. And we saw already Camille Villar struggling to go into Magic 12 in a lot of surveys. Do you think that actually raises the chances for progressive Well, candidates? delikado sila dahil una, yung nationalista party ng mga Villar ay kasama sa ruling coalition. No? At wag nilang kalimutan, may 3 years pa si BBM. That can create problem not only for their party, but also for their family. No? Then again, talaga namang si Cynthia Villar ay pro-Sara, pro-Kibuloy pa nga eh. So, hindi ako magugulat na nagtataka nga ako ba't sila sinama sa administration slate. Dahil si Mark was a cabinet secretary ng mga Duterte. Si Cynthia publicly ay sumusuporta kay Sara at saka kay Kibuloy. No? Of course, si Camille di naman nagsasalita pero hindi na rin siya sumasama sa mga rallies ng administration. So, at dahil nasa bingit siya, delikado siya kung hindi siya dadali ng administration, kung Exactly. ilalapit siya. Exactly. Baka hindi sapat yung makukuha nilang boto sa Mindanao, sa mga Duterte at saka sa iglesia para siya ipanalo. Doon siya kabahan, no? Dahil in the midterm malakas yung administration eh. No? At ang primate corridor pa rin, yung NCR at saka yung Luzon, diyan pa rin yung magpapanalo sa iyo. Kahit kumuha ka sa Mindanao, that may not be enough para ipanalo ka. No? So, And that's where also the Kikos and Bam should focus, right? I mean, if there's any implicit strategy of trying to kurut here a bit, DDS, kurut there a little bit, solid north, I don't think it works in the current highly polarized situation, right? Masyado kay Kiko at kay Bam kung magalit yung mga tiga Luzon na tingin masyado naman nila nililigawan yung mga Masyadong quiet, silent on this issue, right? Oo. So, baka may sana hindi naman pero ayun, that's a distinct possibility kung masyado silang tahimik, no? Halimbawa sa usapin ng impeachment, sa usapin ng arrest ni Digong, no, etc. And this is perfectly how to end this. Sara impeachment, is it more possible now than ever, or it could work in the other direction? Because my understanding is there could be 10 or 11 senators na hindi masyadong sang-ayon sa impeachment of Sara now, but I can imagine 3, 4, 5 of them are actually susceptible to the right kind of nudge to come Right, clean. right. Yeah. Dahil yung number sa Senate, kanyan eh, movable yan eh. Movable yan. Depende sa balance of forces, depende sa quid pro quo, carrot and stick, at depende sa public pressure. Halimbawa, yung kung si Digong ay kasuhan na officially ng crimes against humanity, ikaw ba gusto mo bang ma-identify na sinusuportahan mo yon? No? Ikalawa, pag binuksan yung mga bank accounts ng mga Duterte, especially Sara, at makita na may mga questionable funds in their millions, Mango. questionable characters, ikaw ba gusto mo bang suportahan yon? No? Ikatlo ay ito dito papasok yung carrot and stick. Gusto mo bang i-antagonize yung gobyerno na may 3 taon pa? No? Kaya yun yung mga considerations. Kaya yung numbers na for now siguro ay not enough para i-convict siya, pero hindi pa naman nagsisimula yung trial eh. No? Kahit carrot and stick yung impeachment ni Corona at saka impeachment ni Sara, ay lahat yan ay subject sa negotiations. Lahat yan ay subject sa political pressure from below sa tao at sa Malacanang. Yun yung reality. No? Sana ang mga senador nagpapasya based on higher purpose. Pero mukhang hindi ganun eh. It's about pressures. It's about political Maneuvers. no? Yeah, maneuvers and all of that. Cynical, no? And So, and yeah. you think and you cannot you're still not very confident in this administration despite pulling off that go for G when it comes to Duterte. Well, ang kaibahan kasi ay wala na tong atrasan eh. Ang kinakaharap ng administration is there not only the possibility of their political annihilation, kundi the possibility of their physical annihilation. No? Kaya mahalaga yan. Mahalaga yan. They have to go for the jugular. Ikalawa,
geopolitics. No, geopolitics. So, kung kung makakabalik ang mga Duterte, makakabalik ang China. So that's the elephant in the room, no? Absolutely. Yan ba ay papayagan na lang basta-basta ng mga key players, no, dito sa You region? mean the Republican Party elephant symbol who's now in the White House? Sasabihin ko sana adults in the room, pero baka mali yung sasabihin ko eh. Kaya sinabi ko na Exactly, yeah. The greatest president, and nandyan sa White House, well, wala siyang pake kay Digong. I don't know about Saul Goodman, and I don't know about... Ay, But magaling, paborito ko yun. Pag ako makulong, yun ang kukunin ko abogado. actually, feeling ko, sir, if naging abogado ka, feeling ko Saul Goodman ang ano mo, basically peg mo. Wow, Like, grabe naman. Grabe naman. Grabe naman yung judgment sa akin. Mabait naman si Saul, ah. Saul is a naman. misunderstood. He's a misunderstood lawyer. I think... Tsaka grabe naman. Siya naging fugitive eh. Sabihin, ganun din ang aking political future. Fugitive. Well, I mean, look at fugitive na si Harry, pero mukhang happy naman life na. May puffer pa siya, Europe siya, sarap buhay, travel. Ang I'm sure. epic fail naman ni Saul Goodman, di ko naman gagawin yan. Yun lang. Let's just tanggal yung... Yung sarili niya eh. Remember, Saul Goodman could have cut the deal and get only a few years, and then at the last minute, his conscience ate him. So, Saul Goodman na who didn't go with his conscience at nakalusot. So let me just clarify. Sorry, sinira ko yung last season. Ako, nare-relate po sa akin na hindi ako magiging fugitive dahil wala akong conscience. Basta masabi ko na si Saul Goodman, maraming mabuting tao ay nagmamahal sa kanya. Ano lang yung gusto mo palabasin? Kasi pinubuli mo ako kahapon sa ano eh, sa Safe House. For the first time in history, you are not the most talkative guy in that show. Although I was saying other shows is more competitive. Daldal mo, pumapatol ka sa sa mga tanong ni Patrick at saka ni Reg, no? Sabi ko, tibot to si Kwan, nagpapaliwanag sa presinto. Exactly. Tapos meron pa akong direct message to the people. Don't give up. Attack. May Roy-Con Trump strategy pa akong sinasabi, di ba? Binubulungan ko si Edling Gao. Tingnan mo si Richard. Nagpapaliwanag sa presinto. Sinasagot lahat ng tanong ni Patrick at saka ni Reg. Talaga minatulan. But anyway, Sir Ronald, you are the Saul Goodman before that plea deal that went wrong. Kaya mahal na mahal ka namin. Speaking of questionable characters, you are my favorite questionable character in the universe. Sir Ronald Go Rogue. Tawag yan, underhanded compliment, no? Yan yung classic na medyo British. Medyo English yung styling, medyo underhanded. Yung medyo pilit, pero sige na nga, sincere pa rin. On that underhanded ganti I made to you for bullying me yesterday sa Safe House. Thank you so much, Sir Ronald Llamas. We had 2,600 live concurrent viewers. So one of the highest viewed pa rin tayo. So thank you so much, Sir Ronald, for keeping the energy high. And yes, totoo yan. May nagsabi, pwede palang mamamangka sa lupa. Sabi ko, pwede nga mamamangka sa dalawang bangka. Nasabay-sabay. Si Harry nga, nag-fly in the air. Diba? So, anything is possible these days, diba, Sir Ronald? Yun, hintayin natin yung kanyang asylum. Asylum. No? Oh my God, ang dami nagalit. Asylum, wala akong sinasabi na gano'n. Sinasabi ko asylum. Sir Ronald, ba't mo kasi na spoiler alert mo daw yung kay Saul Goodman? Di pa daw sila tapos sa last episode? Sorry guys. Sorry. Sinira daw natin yung last season ni Saul Goodman. Sino ka nagbanggit? Hindi ako yung nagbanggit, ha? Si Richard nagbanggit. Sorry. Panoorin niyo pa rin. Panoorin niyo pa rin. Maganda siya. In the end, mabait din pala si Saul Goodman, just like Sir Ronald Llamas. Salamat. God bless, boss. See you soon. Salamat. Ingat po. God bless.